Ayan, hi po sa inyong lahat. Magandang araw. Binabati ko po kayong lahat. Sa lahat po ng aking subscriber, sa lahat ng nanonood ng aking mga video, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw. Medyo makulimlim dito sa aking lugar. So, ayan. Sa videong ito po ay sasagutin ko lang ang lahat ng itinatanong sa akin ng mga nakakakilala sa akin. Magkano ba raw po ang aking ginastos sa pag-apply dito po papuntang Poland? So, ayun po ang ating sasagutin dito sa video ito. Bago po yun, mag-subscribe muna tayo dito sa ating channel. At like and share and comment nyo na rin ang gusto nyong itanong. At gagawan po natin ng video. So, ayun po, maraming salamat again sa lahat ng nanonood ng aking video. So, proceed na po tayo dito sa ating sasagutin na mga tanong na tungkol sa pag-apply, magkano nga ba ang nagastos. Ayan, proceed na tayo. So for sure kabayan, medyo madidisappoint ka sa gastos ng papuntang Poland. At once na nag-apply ka para magtrabaho. So lahat naman na po na yan ay may paliwanag bakit. Sasabihin ko na yung totoo, medyo may kalakihan po ang gastos papuntang Poland para magtrabaho. So, unang-una po kasing paliwanag dyan ay ang Poland po ay hindi po siya government to government sa Pilipinas. Hindi po siya government ang basis, no? At ano po siya, agency to agency, hindi po siya government kung inyo pong naiintindihan. Dahil kapag ka government to government, wala po yung gagastusin. Ihahalin tulad ko na rin po ang Korea. Korea po ay government to government, kaya walang gastos dyan. So dito po sa Poland, kaya po ganun kalaki ay, yun nga ang dahilan. Hindi po siya government to government at sariling gastos po ang mangyayari. Once na nag-apply ka dyan sa agency, sarili nyo pong gastos ang lahat ng proseso. So, diretsahan na po tayo, Nasa 100,000 po ang gastos ng papuntang Poland po. Dahil shoulder nyo po ang ticket, ang mga requirements. Ticket po papuntang Poland, sa'yo po yan lahat. Lahat ng proseso dahil, yun nga po, hindi po siya government to government. At ang iba pa pong reason dyan, bakit ganun kalaki, ay lalo na yung ticket, napakamahal po ng ticket dahil napakalayo po ng Poland. 2 sakay ka po papuntang Poland, no? 2 connecting yan bago ka makarating dito. At ang isa pa nga pong dahilan ay skilled po ang ating ina-applyan. Kaya po malaki ang gastos dahil factory worker po ang ating ina-applyan. Skilled po yon. Hindi po katulad sa mga kasambahay natin, no? Alam nyo naman po yun, wala pong placement yan. Sagot lahat yan ng mga agency. So dito po sa Poland, karamihan po ng trabaho dito ay mga factory worker, mga company, mga driver. Lahat po yan is skilled dito po sa Poland. Meron naman po ditong mga kalapit na country
May kasambahay din po, katulad ng Italy, puro yan kasambahay. Wala po diyang factory, iilan lang siguro. Mga ganon, pero karamihan ang ina-apply yun dyan sa Italy, mga kasambahay. Kahit kasambahay, malaki po ang sahod dyan dahil Europe country nga po ang Italy. Magkakalapit lang po yan dito. So ayun po ang isa pa nga po dahilan. Kasi medyo skilled ang ating ina-applyan. So kaya po sinabi kong skilled kasi ang factory worker po ay humahawak po tayo dito ng mga machine, mga iba't ibang klase ng machine, malalaking machine, mga ganun po. Kaya nasabi ko pong skilled ang isang factory worker. Kasi maaaring ilagay tayo sa iba't ibang klaseng proseso ng machine. So, kaya ayun po, may mga pag-aaral po yan, paano humawak ng isang machine, kaya ko po nasabing skilled. Lalo na po sa working permit na ipoproseso po ng agency na galing po dito sa Poland ay mahal po yan. Ang working permit at OEC, yan po ang nakakapagpamahal sa gastos na papunta dito. Yung mga requirements po. Saka, yung bayad nyo sa agency, syempre. Kaya talagang madidisappoint kayo sa gastos. Pero kung kayang-kaya nyo naman at gusto nyo talagang magtrabaho sa ganitong lugar, kakayanin nyo yan. Dahil gusto nyo ngang i-push ang inyong mga dream sa buhay. Ano po? Kakayanin nyo. Lalo na ako. Kinaya ko talaga mag-isa ang pagpunta ng Poland. So, may mga benefits naman po. Ibig ko sabihin, once na nakapunta ka na, nakarating ka na ng Poland, maraming benepisyo naman ang inyong matatanggap once na nakarating ka na dito. Una na ang benefits dyan. Pwede mong maikot ang buong Europe. Saka malaki ang sahod. Per oras ang sahod, walang masasayang na oras sa'yo. Saka, pwede kang lumipat ng ibang bansa kapag nandito ka na sa Europe. Once na hindi mo nagustuhan ang pagdating mo dito, pwede kang tumalon dahil meron kang visa. Ang visa po ng Poland ay buong Europe po yan na pwede mong mapuntahan. Dahil yan ay Schengen visa. Yun po ang kagandahan kapag nakarating ka dito. Inuulit ko po mga kabayan, sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, na mga nakakakilala sa akin, may kamahalan po ang pag-apply papuntang Poland. Once na nag-apply po kayo dyan sa agency, sa Pinas, shoulder nyo po lahat ng proseso. Magmula requirements, ticket, visa appearance. Ayun po ang nakakapagpalaki ng placement fee sa pagpuntang Poland para makapagtrabaho. So, once naman po kayo na nag-apply dyan sa agency, hindi naman po kayo nila pipilitin na ituloy ang apply papunta dito dahil nga may kamahalan. Kasi malayo ang Poland dahil Europe country na po ito. Hindi po kayo nila pipilitin, nasa sa inyo po ang choice. So nangyari naman po kasi sa akin dahil sa kagustuhan ko na makapagtrabaho dito ay ginrab ko po kahit na
malaki ang gastos. So, ayun po, itinuloy ko talaga ang dream ko na makarating dito para makapagtrabaho. Kahit malaki ang gastos. Dahil nga, gustong-gusto natin na makapagtrabaho dito. So, dahil sa ganong kahit may kamahalan, talagang pinush ko. Kahit na, pero may mga naman yun, may mga paraan naman para makapag-provide ka sa placement fee na yan. Halimbawa, nakapasa na kayo sa lahat-lahat, pwede kayong mag-lending para mai-provide nyo ang placement fee ng agency. Lalo na dyan sa mga requirements na working permit, visa appearance, OEC, at marami pang iba. Yun po ang nakakapagpalaki ng gastos, Dahil yun nga kanina, sinabi ko na hindi siya government to government. Agency kasi siya, agency to agency. Yun po ang dahilan. So, lahat-lahat po ng nagastos ko sa placement fee ay nasa 250,000 po ang placement fee. Bukod pa po doon yung mga gastos mo dyan sa Pinas, pabalik-balik ng Maynila, kuha dito, kuha doon ng mga requirements. Bukod pa po yun. Basta ang pinaka lahat-lahat ng placement na kasama na doon yung ticket ay 250,000 pesos. Kasama na doon ang bayad sa agency. Basta lahat na po yun. Nasa 250,000 pesos. Huwag kayong mag-alala mga kabayan dahil once naman na nakarating kayo dito, mababawi nyo din naman agad yan. Kasi medyo malaki po ang sahod dito, no? At halimbawa man na hindi nyo pwede naman kayo mag-ilang buwan dito magstay sa Poland. Pwede kayong lumipat ng ibang country. Marami pong malilipatan dito na medyo malalaki ang sahod. Hindi lang po dito sa Poland. Marami po ang sakop ng magiging visa nyo sa Visa Poland. Sakop po niyan lahat ng katulad ng sinabi ko kanina, buong Europe country ay pwede nyong mapuntahan habang hindi pa na-expired ang inyong mga visa, no? Pwede kayong makarating ng Germany, Paris, dahil magkakalapit lang po yan dito. Turkey, Netherlands, marami pong country ang pwedeng mapuntahan. Hindi lang po dito. Marami mga opportunity. Kung wala man dito yung opportunity mo, pwede kang lumipat sa ibang country, no? Basta legal lang ang mga papers. Huwag tayong susugod na hindi legal ang mga papers. So, yun lang po ang mai-offer ko sa inyo. Once naman na nandito na kayo, marami pong opportunity na naghihintay. So, wag nyo pong iisipin ang gastos, no? Mababawi nyo din naman yan. Katulad ko, nakabawi na ako sa lahat-lahat. At nakapagpagawa na ako ng dalawa kong bahay. Ayun po, sa loob ng 2 years ko dito, marami na din po akong basta. Yun po. So, ayun lang mga kabayan, Yun lang ang masasabi ko. Huwag nyong isipin yung gastos. Kapag gusto, maraming paraan, no? At once naman na nandito na kayo, marami pong opportunity, sinasabi ko po sa inyo, marami pong opportunity na naghihintay sa inyo.
Pero kung marami naman paraan na walang gastos, pwede na yun po ang inyong hanapin, no? Marami naman po mababa ang gastos. Tulad dyan sa Taiwan, sa Korea, Japan. Ayun nga lang po, medyo hintay ang alam ko dyan, lalo na dyan sa Korea. Talagang swertehan na makapasa ka dyan sa Pilipinas. Meron po kasing exam yan ng language, mag-aaral ka, ganyan. So, kung marami naman pong mababa ang placement, grab niyo po yun. So, ako kasi, sa kagustuhan ko talaga na mapabilis ang proseso ng pag-alis ko, talagang ginamitan ko ng pera para ma-push natin yung dream sa buhay, no? Yung mga ganong bagay. Gagamitan talaga ng pera. Kapag gustong-gusto mo ang isang bagay, no, na makamit mo. Ayan, sa mga nagtatanong po sa akin ng agency ko dyan sa Pilipinas, no, ay Abundant Life International Manpower. Pero ang pagkakaalam ko po ngayon ay temporary close daw po yun. Pero may ipinalit daw po silang pangalan. So, ang pangalan po ngayon ay Hard-Earned Opportunities. Pwede nyo po yung i-search sa Facebook dahil meron po yung page. Meron po silang page. Pwede po kayong mag-message doon paano makapag-apply, makarating doon sa agency na yon. Makikita nyo po yan sa Facebook. Search nyo lang po. No? So, ayun. Muli, maraming salamat po. Sana'y nakapagbigay po ulit ako sa inyo ng kaunting kaalaman ng tungkol dito sa pag-apply sa Poland, no? At alam ko ay medyo na-disappoint kayo. So, sinasabi ko nga sa inyo, huwag niyong iisipin yung gastos dahil lahat naman po na yan ay may kapalit. So, muli po, maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking video. No, maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber. At hanggang dito na lang po ulit ang ating video. Maraming salamat po ulit. See you. Kapag na-search nyo po yung hard-earned opportunities, no, sa Facebook, baka makita nyo yung pagmumukha ko doon. Dahil ang nangyari po, nung umalis po ako dyan ay Abundant Life International Manpower po ang agency ko. So, doon po kami pinasa muna sa hard-earned na yon para makaalis kami. Di ko alam kung bakit. So, baka makita nyo yung pagmumukha ko doon. Medyo haggard ang inyong manay doon. So, ayun po. Kapag na-search nyo po yung hard-earned na yun, no? Yun po ang dahilan bakit nandun yung pagmumukha ko. Ay inilipat po ako ng Abundant doon sa hard-earned na yun. Dahil yung dalawang yon ay sister agency, kumbaga sister company, ganyan. Magkadikit po yung dalawa na yun. Pero ang agency ko po talaga ay Abundant. Pero isa na lang daw yun ngayon, yun na nga daw po na hard-earned opportunities. So search nyo po yan.